Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay mapaglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang kasulatang nakalulon na hawak sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. May sulat ang magkabilang panig nito at may 7 tatak. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpahayag ng malakas. Sino ang karapat-dapat na sumira sa mga tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon? Ngunit walang nasumpungan sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng lupa na makapagbubukas at makatitingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong nanangis sapagkat walang natagpo ang karapat-dapat. Kaya sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang manangis. Tingnan mo, ang leyon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa 7 tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon. Pagkatapos, may nakita akong isang kordero na nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong napaliligiran ng 4 na nilalang na buhay. May mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang kordero. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakalulon sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda. May hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamanyang. Ito ang panalangin ng mga banal.
Inaawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakalulon at sumira sa mga tatak niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang liping maharlika at mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos, at sila'y maghahari sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangapagpapakumbaba, tagumpay ang ibibigay. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Dingginin niyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang malapit na sa Jesus sa Jerusalem, at natanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway. Kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lahat naman po sigurong tao ay naka-experience ng magkaroon ng luha sa mata. Paano po ba nagkakaroon ng luha ang mata ng isang tao? Kapag po ito ay napapasukan halimbawa ng foreign object, lumuluha ang ating mga mata. Kapag napapasukan ng insekto, lumuluha po ang ating mga mata.
At kahit usok, lumuluha ang ating mga mata. O kahit aano ka po ng sibuyas, kapag ikaw ay nag-i-slice ng sibuyas, lumuluha po ang ating mga mata. Anything na pumapasok sa ating mga mata. Hindi lamang yung pumapasok sa mata natin ang nakakapagpaluha. Maging yung nasa loob ng puso natin ay nakakapagpaluha din sa ating mga mata. Kapag ikaw po ay talagang masayang masaya, kakaroon po ng luha sa iyong mga mata. Yun po yung sinasabi nating tears of joy. At kapag ikaw naman ay tigib ng kalungkutan, nagkakaroon din ng luha sa ating mga mata. Yun naman po yung sinasabi nating tears of sadness. Sa parehas na binasa po natin, makikita natin na sa unang pagbasa, yung visioner, sabi ay tumatangis dahil sa walang makapagbukas ng scroll. Siya ay umiyak, inayakan niya ng talagang totoong iyak dahil yung vision niya ay walang karapat-dapat na nakita para magbukas ng scroll. Sa ating ebanghelyo din naman po, sinasabi na ang ating Panginoon ay tumangis din sa lungsod ng Jerusalem. Iniyakan niya ang lungsod ng Jerusalem. 2 beses lang po natin makikita na ang ating Panginoon ay umiyak. Noong ang kanyang best friend, matalik na kaibigang si Lazaro ay namatay. Sinasabi na ang ating Panginoon ay umiyak. At ang ikalawa ay yung pagbasa po natin ngayon. Bakit po umiyak ang ating Panginoon? Kung titingnan po natin, ang reason kung bakit umiyak ang ating Panginoon ay walang iba sapagkat sinasabi nga na hindi nakinig ang bayan ng Diyos. Kung kaya't yung templo ng Jerusalem, ito po ay winasak ng mga Romans noong 70 AD. Winasak po ito ng mga Romans. At maraming mga tao ang namatay. Sabi nga, walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Kung kaya't yung templo na kanilang binuo sa loob ng 46 years, ito po ay sinira ng mga Romans. At hindi lamang yun yung unang pagkakataon na sinira ang templo sa Jerusalem. Noong 586 BC, kung inyo pong natatandaan, itong yung great temple na ipinatayo ni Solomon ay sinira din po ng mga Babylonians. At yung mga tao noon, yung bayang pinili ng Diyos, sila po ay in-exile doon sa Babylonia. Kung kaya't makikita po natin na ang ating Panginoon ay iniiyakan niya ang lungsod ng Jerusalem sapagkat nakikita niya kung ano ang mangyayari sa lungsod. Kung ano ang mangyayari sa bayang pinili ng Diyos. 2 beses winasak ang kanilang templo na kung saan ito ang tinitingnan ng mga Hudyo na pinakang banal, ang tahanan ng Diyos. Kung ating tatanong, ano ba ang problema? Ano po ba ang problema ng bayang pinili ng Diyos kung bakit palaging winawasak ang kanilang templo? Ito ay walang iba, sapagkat sabi nga, hindi nila pinakikinggan ang tinig ng Diyos. Hindi nila pinapansin ang pagdating ng ating Panginoon, kung kaya't nagkaroon ng away. Nagkaroon ng revolution. Hindi nila sinunod ang utos ng Diyos.
Sapagkat ang message ng Diyos ay hindi yung away, hindi yung kaguluhan. Ang message ng Diyos ay walang iba, kundi ang kapayapaan at pagmamahalan. Pero sabi nga po, minsan, kailangan din po nating magkaroon ng luha sa ating mga mata. Sapagkat ang luha sa ating mga mata ay nagsisilbing lens ng ating mga mata upang malinaw nating makita ang tunay na pakahulugan ng mga salita ng Diyos. Tunay nating makita ang message ng ating Panginoon. Kung kaya't, mga minamahal na kapatid, nawa sa bawat pagkakataon na lumuluha ang ating mga mata, makita sana nating malinaw ang ninanais ng Diyos para sa ating lahat, sa bawat buhay nating lahat. Sapagkat ang plano ng Diyos ay walang iba kundi ang ating kaligtasan, hindi ang ating kapahamakan. Ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan bilang bahagi ng ating paglalakbay ng pananampalataya, bilang pagsunod kay Kristo, patungo sa walang hanggang Jerusalem, ang ipinangakong mananahan sa atin. Sa bawat kahilingan, ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging buhay na sagisag at instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga walang kwentang galit at hindi pinag-isipang paghusga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maiwasan ang gumawa ng mga dahilang umiiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasawian sa buhay o pagkakasakit naway hindi makasagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo maging sa pagpapakasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga tapat na yumao, sana'y maibigay ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, wag nawa kaming umatras o mag-atubiling lumakad ng pasulong sa paglalakbay tungo sa iyong kaharian. Palakasin nawa ng mga panalangin ito ang aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod, upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ng mga hukbo. Puspos ng palagi ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala narin sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kamatayan mo, Panginoon, naming ikinahaya. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Buenaventura na aming obispo at ng tanang kaparian. Halalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Kapangyarihan
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na kayo po ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig ko po kayo ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin kayo sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi ko po kayo matatanggap sa sakramento. Tumuloy po kayo sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap ko po kayo na parabang naririto na kayo at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa inyo. Huwag ninyong hayaang mawalay ako sa inyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo po kami sa iyo upang hiningi ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa na makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa inyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpas sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. O mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Buenaventura, Ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, aming mahal na patron. Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Sama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.